bagamat maganda yung adikain ng COMELEC ginawang 10, malay nyo may nagtatago Yes. sa pang-8 o pang-9 na yung pala Tama. ay contractor din po ng DPWH o kaya po'y political dynasty na Tama. na kapag nangyari, mag-resign lahat na nasa ibabaw niya at siya ang papanay kapag pinalampas natin yung pong iba. So it's a must really that we have to, di ba, to vet everyone sa 10 na ito, sir. Yes. Tama po yon. At saka ngayon pa lang, syempre ayokong pangunahan yung magiging resulta ng aming pag-aaral. Pero may napapansin na ako na nasa ika-5, ika-4 o kaya ika-5 pwesto, nasa ika-4 o ika-5 pwesto, pamilyar yung pangalan. So parang bahagi siya ng dynasty. So yun yung yun yung dapat din nating tingnan. Sir Ted, pwede bang mag-remark lang ako doon sa sinabing 800,000 na kailangang pera para makapagparehistro? Pwede po ba? Pasensya na po. Sandali, Prof. Dan. Mga kapatid, earlier today sa ating pong programa, kami po'y pinagbigyan ng pagkakataon ng first nominee ng Vendors Party List. Ito pong si Ma'am Malu Lipana na magkaroon kami ng panayam. Kung di po ninyo ito naabutan, paano mapapanood para doon sa mga late tuners? Sandali po, Sir Dan, sa mga late tuners, nakapanayam po naman yung first nominee nito pong Vendors Party List. Paano makakapanood ito? Para po mapanood nyo yung interview na yan, pwede kayo pumunta sa Radyo 5 Facebook page at sa News 5 Everywhere YouTube channel. Maging sa TikTok account po ng Radyo 5. Okay, yan po i-upload doon maya-maya po lamang ng kaunti. Natanong ko po sa kanya kay Ma'am Malu Lipana kung magkano po ang ginasta doon po sa accreditation. Ito pong tanong sa akin ngayon, at gusto ko magbigyan ng reaksyon ni Sir Danny dahil ang sabi niya po, noong una po kasi hindi niya matandaan daw, pero mga more or less 800,000 pesos ang kanila pong ginasta. Ano po ang inyong gusto sabihin po, Sir Dan? Okay, una sa lahat, humihingi ako ng dispensa na isisingit ko ito kasi alam ko naman bilang periodista may sarili kang mga tanong. So paumanhin po. Pero ano't ano pa man, gusto ko pong sabihin na bilang marginalized groups po, hindi po ganun kalaki yung halaga ng accreditation. Baka kasi ma-discourage yung mga nais tumakbo bilang party list group na mula sa laylayan ng lipunan. Batay po sa resolution po ng COMELEC, ang babayaran lang po ay yung filing fee at saka yung tinatawag na legal research fee. Batay po sa COMELEC Resolution 9366, more than 10 years ago, ang filing fee po ay 10,000 pesos. Tapos yung legal research fee po ay 100 pesos lang. So roughly mga 10,100 lang yung gagastusin. Medyo mahal pa rin sa pamantayan ng mga nasa laylayan ng lipunan pero hindi naman po aabot ng 800,000 pesos. Ang panawagan namin ngayon, sana po nakikinig yung COMELEC, baka po pwedeng investigahan yung sinabi ng taga-vendors party list na 800,000 yung ginastos nila kasi para lang mawala yung public perception o yung suspicion na baka I'm sorry to say, baka may lagayang nangyari sa loob ng COMELEC para ma-expedite yung process of accreditation of vendors party list. Sana po ipatawag yung vendors party list para ma-settle itong sinasabi nila na 800,000 na ginastos kasi ang layo po nito doon sa required na gastusin na napakaliit na halaga kumpara doon sa sinasabing 800,000 po. Salamat sa inyo pong panonood po sa ating pong panayam kanina, Sir Dan. At nanggaling nga po ito doon sa first nominee ng COMELEC at kanya rin pong inamin na kung tama ang pagkakaalala ko, siya ho ang nagpaluwal dito po sa gastusin na ito. At yun nga po, inamin po mismo nito pong Vendors Party List first nominee, bagamat hindi po sa una namin pagtatanong sa kanya, ano ba ang kanyang hanap buhay, negosyo, pag nagtitinda daw siya ng mga RTWs, etc. Pero siya po ay isa sa mga malalaking kontraktor ng DPWH kasi nga nabanggit ko kanina, yung halaga ng kontrata existing po nila sa DPWH. Doon po, sir, kanina, ano po ang inyong reaksyon na ang first nominee at ang aking katanungan din doon po sa third nominee, kung may kaugnayan din po sa construction company, na ito nga po, inaamin po naman niya na sila po ang may-ari ng isang malaking construction company. Yun po ang pangunahing depekto ng kasalukuyang party list law kasi sinasabi in not so many words na basta ikaw ay nag-champion or advocate ng isang particular na sektor, pwede kang tumakbo. Yun yung problema, yun yung circumvention and mockery of the law na sinasabi natin
Kasi hindi lang usapin ito ng mga political dynasty, kundi parte na rin ng mga malalaking negosyo na kunwari sila ay para sa mga maralita o sa mga nasa laylayan ng lipunan, when in fact they have their own interests to promote based on their own background. At saka minsan, tinatago, well, di naman sa tinatago, pero hindi nila openly sinasabi ito kung hindi pa makulit yung periodista tulad ni Ted at ni DJ Chacha, hindi pa malalaman yan at may expose sa publiko. So, salamat sa ginawa ninyong pagtatanong, makabuluhan po yon. Pero hindi na bago ito, Ted at DJ Chacha. Through the years, may mga halimbawa lang, may mga malalaking negosyo na nagsasabi sila ay para sa mga manggagawa. Sila ay nagsasabi na sila ay para sa mga magsasaka, pero mga malalaking Panginoong may lupa po pala. And then, through the years, again, yung mga naunang party list group as early as the first election noong 1998, mga political dynasty yung namamayagpag at yung mga pamilyar na apelyido yung nandoon. Tandaan po natin, sa party list race, you only need at least 2% of total votes cast for party list at nung nakaraang party list cycle, kahit 100,000 votes lang ang nakakuha ng kahit isang upuan. Kaya mathematically speaking, makakuha ka lang ng 200,000 to 250,000 votes more or less, depending on the number of total votes cast for party list group. Pag 200 to 250,000 votes, pwede ka nang makakuha ng at least isang upuan. Kaya ang laro ng ilang mga political dynasty at saka big business, nangangampanya na lang sila sa kanilang baluarte, sa kanilang bailiwick. Halimbawa, kung sa norte ka lang mangangampanya kasi meron ka ng voter base that is enough to assure you of at least one seat. Kaya po, through the years, yung publiko hindi talaga pamilyar dun sa lahat ng mga 160 or 177 in the case of last year na mga party list group kasi yung iba sa kanila assured na ng baluarte. At sa usapin ng vote buying, confident sila na kaya nilang bilhin yung mga boto sa isang lugar at yun ay sapat na. Hindi na nila kailangang mga panya pa nationwide para makakuha ng upuan po. So yun yung kabulukan ng ating party list system, unfortunately. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.